my beloved Boss Mike Cervera. Etong pagmamadali naman, mga kababayan, netong si Toby Chanko. Mga kababayan, Toby Chanko, check ko lang. At hindi ko makita at napakaliit eh. Mga kababayan, napakalabo na ng mata ko eh. Ganito yata, pag senior citizen na talaga, malabo na mata. Ano po? Pag senior citizen ka na, malabo na mata mo eh. Eto, medyo maliwaliwanag. Talaga naman may nag-send Yeah, talaga naman. Pak na pak si Atty. Clardini tignan nyo. Ay, grabe naman Atty. Claire talaga naman. Pak na pak Tindi Anong sinabi ni Sara Duterte diyan? Di ba? Wale, mga kababayan. Talaga. Talaga na. Tingnan niyo na. Parang pak na pak siya, attorney Ito, dito na tayo. Basahin ko rito. Mas maliwanag ho din Nasaan na ba yun? Tingnan nyo. Hindi ko na makita mga kababayan ko. Wait lang. Natabunan na yata sa... Ito na. Sabi dito, mga kababayan ko, sabi ni Toby Chanko, time is of the essence. Mga kababayan, dapat pauwiin siya sa lalong madaling panahon. Sabi, mga kababayan, at huwag bigyan ng oras para makakuha ng passport o citizenship sa ibang bansa. Oo nga naman, mga kababayan, wala na ho ito eh. Sa totoo lang wala na. Hindi na ho uuwi si Saldico. Tandaan nyo ho yan. Gagawan ng paraan ito na hindi na makauwi. Tandaan nyo yan, mga kababayan ko. Kaya nga ang sabi rito sa may bandang ibaba, kung magpaligoy-ligoy ang DFA at siya ay makakuha ng pasaporte sa ibang bansa ba ito? Ibang bansa, walang extradition treaty. Sila ba ang mananagot? Nako, dito, sabing ganun mga kababayan ko. Totoo nga naman. Kayong mga taga-DFA, mananagot ba kayo? Kung sakasakali ito ay makakuha ng pasaporte at ang pagkukuhanan ng pasaporte at citizenship ay doon sa walang extradition treaty. Patay ka mga kababayan ko. Totoo nga naman pwede naman paano nga naman maraming katanungan ito. Kaya mga kababayan, alam nyo, yung pong sinasabi ni Saldico na maaari na nga daw ituring na pugante. Kasi nga mga kababayan ko, tingnan nyo kung ikaw, Saldico, walang kasalanan, umuwi ka na din ipaliwanag mo ang iyong sarili, umarap ka sa mga katanungan ng mga hurado o sa korte, harapin mo yung mga isasampa sa'yo, mga reklamo. At doon maniniwala ako na baka nga, maaaring wala kang kasalanan. Likas lang talaga ang iyong yaman, na hindi mo kinuha sa gobyerno, hindi ka nasangkot sa anumang katiwalian, tulad ng mga pondo sa flood control na kinikbak ninyo, siguro wala pang kaso, yun na nga, wala pa. Kaya nga, para sa akin, kahit wala pang kaso, sinasabi ko lang sa inyo, pugante na para sa akin. Kasi nga, eto ho yung aking sinasabi. Kung wala ka talagang kasalanan, umuwi ka rito, harapin mo lahat. Di ba? Kaya lang nga, wala pang nagsasampa ng kaso, hindi ko ba malaman kung bakit. Di ba? Inaantay nyo po ba na magkaroon ng panibagong, maging Congo citizen na si Saldico? O gusto nyong maging African citizen si
saldi ko. Yung ba? Yung sinasabi nyo? Hihintayin pa natin yon. Kaya nga ho mga kababayan ko, bilang isang Pilipino, nais ko na po, yun ang sinasabi ko, nais ko na po siyang tawagin na pugante na dahil tinatakasan niya yung pong mga dapat na magpagkukusa. Yung pagkukusa ba na dapat nang gawin niya para ho maiwasang mag-isip ng hindi maganda ang iba nating kababayan katulad ko. Oh. Sa Sudan na lang, Sudan citizen na. Oo, di ba? Saan pa ba? Baka mamaya mga kababayan ko, saan ba yung lugar ng mga anaconda? Sa lugar ng mga anaconda, baka doon mag-citizenship yan eh. Yari tayo. Oh, di ba? Yung po yun eh. Ngayon, eto naman, manawagan naman tayo sa NBI. Pero di ba may rekomendasyon na ho ang ICI na nire-rekomenda na nakasuhan na nga itong mga taong nasasangkot. Mga kababayan? Jem Magarais, mga kababayan ko, like naman, sabi ni Michael Tukayo, remember, sino to? Agpanistan. Doon ba yung may anaconda? Parang wala naman doon. Kayo talaga, hindi doon. So ngayon, ako hindi ko gusto si Toby Chanko. Ako alam niyo naman, diretso ako. Pag sinabi kong gusto ko, hindi ko gusto, sasabihin ko. Hindi ko gusto si Toby Chanko. Pero yung kanya hong sinasabi dito, ako'y sumasang-ayon. Sinasang-ayunan ko yung mungkahi ni Toby Chanko, na gawin na nga bilisan. Wag magpatumpik-tumpik ang mga kinauukulan para ho mapabalik si saldi ko sa ating bansa. Kung kinakailangan ang DFA kansilahin na ho yung pasaporte para ho hindi na ho makabiyahe-biyahe, gawin na, di po ba? Gawin na. Kaso nga mga kababayan, para hong mga tuod Oy, yung mga taga-DFA, alam nyo po ba? Kulang na lang para kayong poste dyan, Wala kayong pakinabang, Gawin nyo na lahat yung magagawa ninyo. Hindi porke kaibigan ninyo, hindi porke nakinabang kayo, baka naman ganon, bibigyan nyo ng pabor. Wag ganon. Pagka ganon, mag-aaway tayo. Hindi po ba? Sabi ni Heidi Pantino, ang bagal nga nila para silang pagong. Ayun na nga. Sorry Ana, kilos-kilos. Eka nga, pag may time, ayun na nga di ba? Nognog Libayan, Oy, nga pala mga kababayan ko. Dahil nakita ko si Nognog Libayan dito, may sisingit lang ho ako. Alam niyo po bang nagkaroon ng lindol diyan po sa Baguio? Sa mga kababayan ho natin sa Baguio, kayo ho ay mag-ingat dahil ho, syempre, kapag ka nagkaroon ng lindol, may aftershock, lalo na ho dyan sa Baguio, bulubundukin ho yan at marami hong mga bahay na nasa kanina, lumindol. Sa Baguio, 5. Malakas. Yung mga kaibigan ko nandun tumatawag sa Baguio. Sabi sa akin, grabe 5 pa lang malakas na. Talagang yung mga yun, mga kung tawagin yung mga yon, mga basagulero, matatapang. Pero sabi nila nanginig daw nanginig yung mga itlog nila di ba? Yan Catherine Galpo, tama ka, Lucy Minigawa. Yun yung mga kaibigan ko kanina tumawag, Boss Mike, putik na. Ang lakas ng lindor dito, talagang nanginig yung mga ukil daw nila mga kababayan sabi ko, tatapang nyo tapos lindol lang natatakot kayo. Hindi, malakas talaga. Kung magiba yung hotel namin din di nalibing kami. Yan na nga ba sinasabi ko. Pero hindi ho joke yun
ulitin ho natin, puntahan natin tong usapin na ito. Oh, sa mga taga Baguio, mga kababayan ko, mag-iingat po kayo dahil hindi po natin alam yung pong pwede pang maging resulta ng aftershock, ano? Lalong-lalo na ho, yung pong mga kababayan nating nasa gilid-gilid ng mga bundok, mag-ingat po kayo sa landslide, ganyan, ano. Tingnan nyo naman ho, pag ulan pa lang nagkakaroon na ho ng landslide diyan po sa Quezon Road. Ano po? Sa totoo lang. Ngayon, puntahan naman natin tong mayor na ito, mga kababayan. Mayor Magalong. Kita mo, kung saan ka nagpupunta, kung sa anong ginagawa mo, abay manahang ka. Ano? Nananawagan kami. Ako na. Hindi ko na kayo isasama. Magalong, Mayor. Kita mo, kung saan ka pumupunta, kung saan ka nagagawi, ngayon tignan mo, ang kalikasan na mismo, ang nagsasabi na huwag ka nang umalis ng Baguio. Yan, para asikasuhin mo yung marami nating kababayan dyan na ngayon, talaga namang, natatakot, nangangamba sa kanilang kaligtasan, siguro, marapat lang talaga na ikay manahan na sa Baguio. Manahan, ibig sabihin, mag-stay. Manahan, mag-stay. Ibig sabihin, pumirmi. Kasi malalim na Tagalog yun. Partner, no? Manahan. Ewan ko. Hindi ho yung manahan ng pera, no? Hindi ho. Baka na may kinita. Baka lang naman, may kinita sa di umanong maanumalyang project ng tennis court, pwede rin naman akong pamanahan kung meron. Safe na safe. Di ba? Mga kababayan ko. Kung pwede rin naman kasi alam nyo mga salita, iba-iba ang depende sa paggamit ng pangungusap. Depende yan sa paggamit ng pangungusap. Ngayon, Mayor Magalong, manahan ka na dyan. Manahan ka. Sapagkat ang mga kababayan mo ngayon ay siyempre hindi maiwasang magkaroon ng takot at pangamba. Nung mga nakaraang linggo, kung saan ka nagtututungo, nangangampanya ka na ba? Kaya ikaw hindi na mahagilap ng iyong kababayan dyan sa Baguio. Nangangampanya yata tong si Magalong, gusto mo maging presidente? Abay, tsaka na, malayo pa. Grabe ka naman, ang aga mo naman mangampanya. Kung sakasakali, kung totoo. Di ba? Ang aga mo naman mangampanya. Tsaka ka na mangampanya. Tsaka ka na kumausap ng kung sino ng mga bilyonaryong mayayamang negosyante ng mga pilantropo. Abay, nananahimik pala yun. Di ba? Di ba? Yan na nga. Yan, kinarir ang pagbanat kay Yussi Claire. Ayun na nga. Di po ba mga kababayan ko? Wala kang ginawa, kundi tira ka ng tira, masyado kang balat sibuyas. Yung ulo mo lang naman ng korteng sibuyas. Hindi ganun. Mayor, wag ganun. Wag ka masyadong balat sibuyas. Arasagid ka mo. Di ba? Konting lang. Meron ka ng reaksyon. Biruin mo, gusto lang ipasigurado ni Pangulo na maayos yung iyong mga dokumento sa pagiging special advisor mo. Abay, inunahan mo na. Yung bang masyado kang advance mag-isip para bang meron kang talagang itinatago, ganun? Kita mo, ganun ka mag-isip. Meron ka lang marinig na sinabi ni Atty. Claire, abay, sinsintir mo. Ibig sabihin mga kababayan dinadamdam mo agad. Gano, ano ba yan? Di ba? Sinisintir, di ba? Dinaramdam mo agad. Nagsintir ka mo. Yun
Yung bang ang nagsisinterbe, di ba? Konting salita lang, idinadamdam. Oh, pa. Ganon si Magalong, mga kababayan ko. Anong klaseng pag-uugali yan? Walang yan. Hindi ka pwedeng maging presidente, sabi ko na. Oh, diyan ka na lang sa Baguio. Alagaan mo yung mga kababayan natin diyan. Okay pa. Ano? Oh, ganon. Ay nako. Ewan ko ba dito kay Magalong. Oh, pero ulitin ko lang. Hindi po ako madalas sumasang-ayon kay Toby Chanko. Ay ayoko nga mga kababayan Tapos nakikita ko pa yung anak ni Toby Chanko laging nasa likod. Ano ba yung anak ni Toby Chanko? Bakla ba yun? Nagtatanong lang ho Magtatanong lang, no? Bakla yun no? Bakla ba? Oh, Diyos ko, mas malandi pa ho kay kay Aling Bebang, mga kababayan, Oo, may napanood ho ako. Ay, grabe, mga kababayan No. Kaya tanungin nyo nga kay Toby Chanko, Kong, Toby, tanong lang ho, yung po bang anak nyo bading? Oo, pwede po ba ang pangit po tignan, Ang pangit po tignan na yung anak po ninyo aaligid-aligid sa mga likuran ninyo tapos ganun umarte. Abay, sabi-sabihan ninyo. Hindi ko po naman sinasabi na masama ang maging bading. Hindi ko sinasabing masama. Ang sinasabi ko ay masagwa. Masagwa ho, yung pong nandiyan dyan sa tabi ninyo, tapos iikot-ikot na kekere-kerengking na hindi mo maintindihan kung may sumusundot sa puwet. Nako, Kong, palayasin nyo sa tabi-tabi nyo. Nakakasira ho sa pagiging macho nyo Oo, di ba? Nakakasira sa pagiging macho ni Congressman Toby. Oh, di ba? Yun Oo. Tama? Tama? Yun. Kilala mo yun. Si Congressman Toby. Di ba Tapos may nag-post pa. Baklang-bakla talaga kasi yung arte. Yung mga TikTok na, grabe, Anyways. Mga kababayan ko. Naisingit lang ho natin, pero hindi naman ho siya yung topic natin, Parang inaasinan, Di ba, Hindi kasi si Toby machong-macho tapos merong kakare-karengking sa tabi. Pangit tignan Napaka-pangit talaga. Masagwa ho, malaswa. Hindi malaswa, masagwa. Hindi ho nakakaangat, sa akin di ba? Boss Mike, bakit pagod na ho ako. Pagod na ho ako ngayon. Sobrang pagod. Pauwi na ho mga kababayan Parang bulating na inasinan, sabi ko. Ay, nako. Kirengkeng. Grabe. Grabe naman kayo. Regina Flores. Hoy, mga kababayan, huwag niyo nang kalimutan na kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe, Our beloved Boss Mike Cervera.